Umaasa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 na ang 39 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ay makakatulong sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Central Visayas. Ito ang ibinahagi ni Attorney Evita Mendoza Balani, ang Board Secretary ng RTWBP 7, sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team na ang pag-aproba sa minimum wage mula sa 501 pesos hanggang sa 540 kada araw kung saan magsisimula na ito sa Oktubre 4, 2025 ay naglalayong matugunan ng mga empleyado ang kanilang mga pangangailangan. Anya, binalansi ng board ang pagtaas sa pamagitan ng pagkonsidera sa kayang tugunan ng mga employer at hindi sila mahirap ang magbayad. Isinasaalang-alang din ang iba pang factor sa pagtaas ng sahod, kabilang ang economic situation sa rehiyon, inflation. Ngunit ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ang tinatawag na poverty threshold at average wage. Ang pagtaas ng sweldo ay isang malaking tagumpay para sa mga manggagawa sa rehiyon, lalo sa mga panahong patuloy na tumataas ang presyo sa mga bilihin at serbisyo. Nauna na rin sinabi ni Atty. Juan de la Cruz, ang chairman ng RTWBP 7, na ang desisyon ay batay sa datos at rekomendasyon ng mga kinatawalang sektor, kabilang ang mga empleyado at employer para matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya naman hinihimok din ng tanggapan ang mga employer sa Central Visayas na agad na ipatupad ang bagong minimum wage para maiwasan ang mga reklamo at penalty. Kakatapos lang ang ating wage order number 26 na itinaas ang minimum wage rate sa Central Visayas to 540 and 500 pesos. Depende po sa kung saang lugar sila sa Region 7 nakabase. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!